kagubatan ng Nugas sa bayan ng Alcoy sa Cebu, may humuhuni. Maya-maya pa, ang kasama kong si Pedro, ginagaya na rin ito. Kaya pati ako, napahuni na rin. Ito raw ang tunog na inaawit ng Black Shama o Siloy na higit sa isang dekadang halos hindi naririnig sa Alcoy. Grabe, ang lapit lang oh. Wow, kaya kong kuha na ng video and photo. Wow, kitang-kita yung pagka-itim niya tapos medyo blue dito sa leeg. Kaya nang masilayan ito sa Alcoy, Ayun oh. ang kanilang bayan, idinaan sa selebrasyon ang muling pagbabalik nito. Ang natitirang gubat sa Nugas, Cebu, nasa 1.6 hektarya na lang. Sa pagliit nito, isa sa mga nanganganib ng mawala ang ibon na Siloy. Taong 2008 nang mapasama ito sa listahan ng mga endangered na hayop dahil ang bilang nito aabot na lang ng 3,300 sa wild. Gusto natin makita ng actual itong Siloy or itong Cebu Black Shama. So akit tayo ngayon kasi ito daw yung active na time na nagpapakita itong Siloy between 3 to 4 o'clock. Pero ang kalaban natin baka umulan, so tara na, akit na tayo. Pag umulan, ang mga ibon nagtatago sa masukal na gubat. Kaya bago pa bumuhos ang ulan, sasamahan tayo ng forest warden na si Pedro para subukang masilayan ang Siloy. Parang hindi ko maalala na ganito ka layo yung pupuntahan. Nung tinanong ko si Kuya Pedro, sabi niya, gaano kalayo? Hindi malapit. According to Kuya Pedro, we've reached the territory of the Siloy or the Black Shama. Kuya Pedro, itong lugar na ito, paano nyo nalaman na ito yung territory ng Black Shama? May assessment kami kasama sa taga-DNR. Every quarterly nila buhat dito. Ang dating hunter na si Pedro, pangangalaga na sa kagubatan at mga hayop sa wild ang pinagkakaabalahan. Para makilala at mapag-aralan ang mga ibon na makikita sa kanilang lugar, inaral niya ang tunog ng mga ito. At si Pedro, kaya raw gayahin ang huni ng Black Shama o Siloy. Matapos ang ilang huni, tila may sumisilip sa amin. Oh, nandun na. Oh, malapit. Yan, nandyan. Wow, nandyan. Sige, tawagin mo. Yun. To. Kita mo, Dok. Yun, yung malaking puno. Yun sa kabila. Yun sa likod. Ginagaya niya lang yung sipol ng Black Shama. Wow, we still have this very little chance of luck. Akala ng Siloy, kapwa ibon ang humuhuni. Ayun, nasa baba. Yes, we have the Black Shama in action. Ayun. Wow. Wow. We only have this small window of trying to see it kasi itong panahon na ito, pag umulan, kinakabahan na si Pedro na hindi natin makita. Pero nagpakita pa rin itong Black Shama. Hindi pa siya kumakanta pero pinapalibutan niya tayo. Lamapit. Oh, klaro yun. Ayun, oh. Ayun. Ang ganda, grabe. Kung ganitong panahon nagpapakitang gilas siya, mas maganda kung may araw na. Ang ulan, pabagsak na. Bubuhos na yung ulan, kaya kailangan nating bumaba. Dumadating ng fog. Maliit ang itsura ng mga Siloy.
pero higit itong nakilala dahil sa pagkanta nito. Muli naming susubukan na makita at maidokumento ito. Si Pedro muling humuni para tawagin ang siloy. Maya-maya pa, tila may sumagot sa huni ni Pedro. Ang ganda ng huni niya. The Shama is one of the most beautiful birds that can sing in the forest. Ang balahibo ng ibon, kapag nasinaga ng araw, lumalabas ang asul na kulay nito. Grabe, ang lapit lang oh. Wow. Kayang-kaya kong kuha na ng video and photo. Wow. Kitang-kita yung pagka-itim niya tapos medyo blue dito sa leeg. Unlike yesterday, medyo madilim na yung yung ilaw. Pero ngayon, tamang-taming sapol ng ilaw sa kanya galing sa sun. Naabutan naming naglilinis ng kanyang katawan ang siloy. Tapos yung tuka niya, napakaliit lang. This indicates that it feeds on insects. Unlike mga fruit eaters, medyo mahaba ang tuka niyan at medyo mas malalaki ang tuka. Pero ito, it's designed to eat insects. Tila nagpakitang gilas pa ito sa kanyang paglipad. At yung lipad niya, very smooth yung lipad niya pag ganun-ganon. Alam niya na protected na siya, kaya ganyan na ang behavior ng ibon na ito. Kinikilala bilang last forest patch ng Cebu ang Alcoy. Maliban sa tulong ng DNR at mga pribadong sektor, ang pangangalaga ng mga lokal ang siyang naging daan para mas lumago ang kagubatan. Matapos ang halos 17 taon, ibinabana ng International Union for Conservation of Nature o IUCN ngayong taon ang estado ng siloy bilang least concern mula sa pagiging endangered nito. Ibig sabihin, muli itong dumami sa natitirang gubat ng Cebu. Dati, walang nagprotektar sa kanila, hinahunt sila. Almost 20 years na ang mga lokal dito sa Alcoy is nagprotect na sa kanila. Dumadami na sila. Ang kanilang komunidad nagtutulong-tulong din para mapangalagaan ang siloy. Naghanap kami ng mga tao nga para i-train namin sa Wildlife ID. Mag-lecture kami, may 2 sangyaw youth volunteers pa kami noon. Nagising ang mga tao dito sa Nugas Alcoy. Yun, doon nalaman namin ang mga kamalian na ginagawa namin noon. Sa pagbabalik ng siloy, sinimulan din ang taunang pagdiriwang nito sa bayan ng Alcoy. Paraan nila ito para higit na makilala at maprotektahan ang natatanging ibon sa kanilang lugar. This is to celebrate our very own siloy or black shama bird. So ngayon may mga forest wardens kami na nagbabantay. Sila yung nagpro-protekta at nag-i-educate ng aming mga tourists at mga Alcoyanos po about sa siloy dito sa aming lugar. Mahalaga yon. Itong mga klase, dito lang yung makita. Kailangan natin paramihin dito para ma-preserve natin sa mahaba ng panahon. Makikita pa sa mga bago lang na isinilang ngayon. Gubat ang pundasyon ng kanilang populasyon. Sa pagliit nito, maaring hindi lang ibon ang posibleng maubos sa mundo. Kaya sa simpleng paraan, proteksyonan ang gubat at magtanim ng puno. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.